At kung sakaling maramdaman mo ang init sa gitna ng takot, iyon ang naiwan niyang liwanag. May mga kwentong hindi nagtatapos sa sigaw. May mga sumpang hindi winawasak, pinapatahimik lamang. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko sapat na ang sakripisyo ni Ismero. Akala ko sapat na ang pagpili ni Apolinario. Pero ang dilim, hindi iyong marunong sumuko. 7 taon ang lumipas. Hindi na ako residente. Isa na akong konsultant sa parehong ospital, ang San Gerardo Provincial Hospital, na tahimik na itinayo muli ang basement at tinatakan ang nakaraan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Si Apolinario ay 12 taong gulang na, tahimik, matalino, may kakaibang lalim sa mga mata. Pero wala nang anino, wala na ang mga bulong, wala na ang malamig na hangin, wala na ang takot. Hanggang isang gabi iyon ng undas. Tahimik ang ospital, mas tahimik kaysa sa karaniwan. Walang pasyente sa ER, walang naghihintay sa hallway. At sa gitna ng duty ko, biglang tumigil ang mga orasan. Sabay-sabay, hindi nasira, hindi nawalan ng kuryente. Tumigil lang. At doon ko naramdaman ang pamilyar na bigat sa hangin. Hindi malamig, hindi mabaho, mabigat. Parang may dumating na hindi na kailangan magpakilala. Bumukas ang elevator kahit walang pumindot. At mula roon, isang anino ang bumaba. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagbabanta. Ngumiti lamang. "Magandang gabi, Riva," sabi ng boses na hindi ko kailanman makakalimutan. Ang hari ng dilim. Ang hari ng dilim. Hindi na siya halimaw. Hindi na siya anino. Mukha na siyang tao. Maayos ang damit. Malinaw ang mata. Kontrolado ang galit. Mas nakakatakot. "Akala ko, hindi ka na babalik," sagot ko. Pinipigilang manginig ng tuhod ko. "Hindi ako bumalik," sabi niya. "Hindi naman talaga ako umalis." Lumapit siya. Hindi ko siya mapigilan. "Nasaan ang bata?" tanong niya, kalmado. "Panahon na." Tumawa ako. Isang maikling, mapait na tawa. "Hindi mo na siya makukuha," sabi ko. Pinili na niya. Ngumiti ang hari. "Ang bata," sagot niya, "ay pinipili lamang habang hindi pa nila alam kung ano ang mawawala sa kanila." At sa sandaling iyon, nawala ang mga ilaw. Nasa basement na naman kami. Pero hindi tulad ng dati. Walang bitak, walang sigaw, walang anino sa dingding.
may pintuan lang. Isang pinto na gawa sa liwanag at dilim. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. At iyan ang daan, sabi ng hari. Isang hakbang lang. Kung pumasok siya, hindi ko na siya pipilitin. Kung ganun, sagot ko, bakit ako narito? Dahil ikaw, sabi niya, nakatitig sa akin. Ang nagpatibok ng puso niya bilang tao. At doon ko narinig ang yapak. Mabagal, mabigat. Si Apolinario. Hindi takot ang nasa mukha niya. Hindi galit, pag-uunawa. Hindi takot ang nasa mukha niya. Hindi galit, pag-uunawa. Alam ko na, sabi niya, diretsong tumingin sa hari ng dilim. Hindi mo ako titigilan. Hindi, sagot ng hari. Pero, hindi rin kita kukunin. Totoo ba? Tanong ng bata. Dahil may mas masakit pa sa pagkatalo. Sabi niya, ang makitang pinili ka at hindi mo siya pinili. Tahimik ang mundo. Tumingin sa akin si Apolinario. Riva, sabi niya, hindi na ako natatakot. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi mo kailangan maging anuman. Sabi ko, huwag kang papasok dyan kung hindi mo gusto. Ngumiti siya. Hindi ako papasok, sagot niya. Hindi dahil takot ako, kundi dahil kontento na ako rito. Tumayo siya. At kung totoo ang sinabi mo, sabi niya sa hari ng dilim, hindi mo ako pipilitin. Ito ang pinili ko. Hinawakan niya ang dibdib niya. Atin na ang katahimikan. Ang pintuan ay nagsimulang magsara. Ang pintuan ay nagsimulang magsara. Hindi marahas, hindi biglaan. Parang sugat na kusang naghihilom. Napaatras ang hari ng dilim. Sa unang pagkakataon, wala siyang galit sa muka, kundi lungkot. Isang engkanto, bulong niya, ang nagmahal ng higit sa akin. At sa huling sandali, tumingin siya sa akin. Ingatan mo siya, sabi niya, dahil ang hindi ko nakuha, hindi ko nahahabulin. At naglaho siya.
Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Naglaho siya, hindi sa dilim, kundi sa kawalan. Bumalik ang ilaw, umandar ang mga orasan. Normal ang ospital. Pero may isang bagay na naiiba. Sa sahig ng basement, may bakas ng liwanag. Hindi ito mawawala. Hindi ito mabubura. Ngayon, sinusulat ko ang huling pahinang ito. Nakaupo si Apolinario sa tabi ko. Nag-aaral, tumatawa, nabubuhay. Isang batang minsan muntik nang maging hari ng dilim. Ngunit minahal, pinili at pinalaya. Kung may natutunan man kayo sa kwentong ito, hindi lahat ng nilalang na galing sa dilim ay masama. Hindi lahat ng sumpa ay kailangan wasakin. May ilan na nalulunasan ng pag-ibig na hindi kayang bilhin, takutin o balututin. At kung may makilala kang engkanto na piniling maging tama kaysa makapangyarihan, alalahanin mo ang pangalan niya, si Ismero, ang engkantong hindi kailanman nagpadaig sa kasamaan. Dahil minsan, ang pinakadakilang mahika ay ang pagpili ng kabutihan. Okay, so ayan, natapos na rin ang story about sa pag-ibig ng isang tapat na engkanto. So, ayan, nakakaantig ang story nito. Ayan. So, ayan, sana nagustuhan niyo ang ating vlog for today. So, ayan, sa mga bago pa lang sa ating channel. So, don't forget guys to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for more videos. At, yeah, don't forget to put your comment down below about sa ating vlog for today. Ayan, sa ating story about sa isang tapat na engkanto. So, yan, see you sa susunod natin vlog. Bye!